Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Ayan. Pakitingnan nga yung katabi. No? Sa tingin po ni katabi ninyo. Sa tingin po ninyo, yung katabi nyo ba ay mukhang blessed? Ha? Mukha bang blessed? No? Tingnan po ninyo yung katabi nyo ulit. Tingin nyo po ba ay blessing yan sa buhay ninyo? No? Ayan, sabi natin Alma, yes, no? Yung asawa niya ay blessing sa buhay niya, no? Siguro po, pag tinignan natin na ang laman ng ating mga pagbasa ngayon ay makita natin ang kahalagahan ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Lahat ng bagay na mayroon tayo sa mundong ito ay biyaya ng Diyos. At lahat ng matatanggap natin pagkatapos nating mabuhay sa mundong ito, biyaya pa rin ng Diyos. Kaya lahat ito, makikita po ninyo, blessing mula sa Panginoon. Kaya lang, iba ang tingin natin pag sinabi nating bless. Ang isang taong bless, pag tinignan ng tao, nako, pag sinabi niyan, mayaman, bless. Madaming ari-arian, bless. Madaming sasakyan, bless. Madaming pera, bless. May kapangyarihan, bless. Ganyan ang kahulugan ng bless pag ang tao ang tumingin sa kanyang kapwa. Masasabi mong bless ang isang tao kapag nandito yung yaman, kapangyarihan, at karangalan. Ganyan natin tinitingnan. Pero sa mga pagbasa ngayon, iba ang gustong sabihin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kapag nakita mo ang Diyos sa buhay mo, bless ka. No? Kapag may Diyos sa buhay mo, bless ka. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon sa mga pagbasa. Hindi pala makikita ang blessing sa marami kang pera, marami kang ari-arian, marami kang kapangyarihan. Ang tunay na blessed na tao kapag may Diyos sa buhay mo. Yan ang gustong ipaalala ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi dun sa gospel, mapalad kayong mga dukha, kayong mga umiiyak, kayong mga nagugutom, dahil kayo ang paghaharian ng Diyos. Pag inisip natin, kabaliktaran sa meaning ng bless. Kabaliktaran yung mapalad. Kasi nga ang iniisip natin, mas mapalad ang mayayaman, mas mapalad ang mga busog, mas mapalad ang maraming kapangyarihan, mas mapalad ang maraming ari-arian. Pero bakit sabi ng Panginoon sa mabuting balita, mapalad kayong mga dukha, mapalad kayong mga umiiyak, mapalad kayong mga nagugutom. Bakit? Dahil wala silang ibang nilalapitan at hinahanap kung hindi ang Diyos. Yung mga dukha, yung mga umiiyak, yung mga nagugutom, wala silang ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. Kaya nga makita po ninyo, lumalapit sila sa Panginoon. Humihingi sila ng tulong sa Diyos. Humihingi sila ng gabay ng Diyos. Humihingi sila ng biyaya ng Diyos. Kasi alam nila yung kakulangan na mayroon sila sa Diyos lang humihingi. Pag tinanong ko po sa inyo ngayon, sino dito ang mayaman? Wala. Bakit? Kasi kapag humarap tayo sa Diyos, wala man lang kahit kaunti na yaman ang pwede nating iharap sa Panginoon. Kaya anong nangyayari? Lalapit tayo sa Panginoon. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagdarasal, at ano lagi natin sinasabi sa Panginoon, Lord, bigyan mo naman kami ng makakain sa araw-araw. Di ba? Every day yan yung prayer natin. Pag nagdadasal tayo ng Our Father, anong parte doon? Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kasi nga, hindi talaga mauubos yung ating pagkagutom. Lagi tayong uhaw, lagi tayong gutom sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. At sasabihin ng Panginoon, napaka-bless mo kasi araw-araw humihingi ka sa akin.
Ibig sabihin, araw-araw may Diyos sa iyong puso na lagi mong gustong kausapin at lapitan. Kaya mga kapatid, mahalaga na ipinapaalala sa atin ng Panginoon para ikaw ay maging tunay na blessed o mapalad, dapat kilalanin mo na ang Diyos ay nasa iyong buhay. At yan po yung pinapaalala sa first reading. Sabi ni Prophet Jeremiah, mapalad kayo na mga naniniwala sa Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa inyo ng Diyos yung biyaya na inyong hinihingi. Pero kayong mga walang pananampalataya, kayong mga hindi naniniwala, parurusahan pa kayo ng Panginoon. Kaya isipin ninyo, napakahalaga ng naniniwala sa Diyos at umaasa sa Diyos. Kaya nga po yung salmong tugunan, yun yung sinasabi sa atin, mapalad ang mga umaasa sa Diyos tuwina. No? Blessed are those who trust in God. Kaya mga kapatid, huwag niyong aalisin sa inyong puso ang magtiwala at umasa sa Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang inyong inaasahan araw-araw, blessed kayo, mapalad kayo, kasi mayroon kayong Diyos sa inyong buhay. Kaya huwag niyo lang hahangarin yung yaman, material na bagay na ibinibigay ng mundo. Tandaan po ninyo, magiging masaya lang kayo panandalian sa mga bagay na ibinibigay ng mundo. Pero yung kabutihan at yaman na ibinibigay ng Diyos sa inyo dahil sa inyong pag-asa sa Panginoon, hanggang sa kabilang buhay, matatanggap niyo yung kaligayahan ng Panginoon. Kaya nga yung sa second reading, anong sinasabi sa atin? Importante na ang Diyos ay buhay sa atin, hindi patay. Kasi pag mananatiling patay ang Diyos sa ating mga buhay, wala tayong kakapitan. Hindi tayo aasa sa Panginoon. Pero kapag naniniwala tayo na buhay ang Diyos, kahit tayo rin, ihahatid tayo ng Diyos hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Hanggang sa ating muling pagkabuhay. At yun po yung pinakamahalaga. Huwag ho tayong mag-iipon lamang ng yaman dito sa mundo. Ang ipunin din natin, yung kayamanan na maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Di ba? Kahit po kayo naman, di ba, sa St. Peter, pag inilibing naman talaga, iisa lang ang sukat. No? Walang yaman-yaman dyan. No? Kahit mayaman, kahit marami kang ari-arian, o wala kang ari-arian, pag inilibing, pantay-pantay lang ang sukat. No? Iisa lang ang sukat. Kaya sasabihin mo, ano pa yung silbi ng yaman na iniipon natin sa mundo kung hindi mo rin naman pala mai-enjoy hanggang sa dulo ng iyong buhay? Pero ano sasabihin ng Panginoon? Kaya dapat yung yaman na iniipon mo sa mundo, yung magdadala sa iyo hanggang sa buhay na walang hanggan. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.